Nasangkot na naman mga kababayan ngayon si Inday sa kontrobersya. Ano niya Mr. Maravillas yung kinasangkutan na naman na kontrobersya ni Inday? Kahapon, tinake down niya yung kanyang post mga kababayan sa kanyang page tungkol sa EDSA. Kasi yung kanyang mensahe mga kababayan, kontra sa nauna niyang posisyon noong 2017. Yan kasi niya Mr. Maravillas. Post na hindi pinag-iisipan. Ngayon, may bago na naman na post mga kababayan si Inday na pinagpipiestahan ng mga netizens. Kasi nag-video-video. Pinost niya sa kanyang page. Pinagmamayabang mga kababayan yung kanyang basahan, trapo, branded po. Yan po, Louis Vuitton. Talaga niya, Mr. Maravillas, iba talaga yung nakalunok ng 125 million na confidential funds. Basahan lang po. Tawag dito sa amin yan, pahidan o trapo. Trapong-trapo niya, Mr. Maravillas. Pinapahidan lang ng kanyang paa. Branded pa siya. Louis Vuitton. Yan po. Kaya pinagpista ng mga netizens, pinagyayabang yung Louis Vuitton na kitchen rags. Mga kababayan. Sabi diyan, Louis Vuitton, LB among trapo, Jai. Sarah shows their LB kitchen rags, Louis Vuitton. Talaga niya, Mr. Maravillas, may pagka-abnormal siya. Saan pa po magmana kung hindi sa kanyang tatay na fentanyl? Tapos ito po, OBP post takes down Duterte's EDSA message. Yan ang gusto ninyo, mga kababayan na susunod na Pangulo. Talaga, Mr. Maravillas, unstable yung pag-iisip ni Inday. Childish. Kung umasta po si Inday, parang si Linlin lang. O mas malala pa nga kay Linlin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Pati po sa Aleco dito sa amin. Kahit saan gusto ninyo na mag-travel po, pwede na kayo na magpa-online booking, bumili ng ticket dito po sa amin. Pati sa mga hotels, may bayad center po kami rito at saka may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi nang matao sa amin po. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bagong product naming binibenta. Eye Glow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect, entrepreneur. Before and now. Di ba? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya.
you will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. So, balikan natin mga kababayan itong pautot ni Inday po para mapansin ng masang Pilipino. Laging pinag-uusapan, di ba? Strategy anya talaga Mr. Maravilla siya ni Inday para laging litaw yung kanyang pangalan. Kaya lang, mga kababayan, imbes na umanga sa kanya yung mga mamamayang Filipino, nabibilad yung kanyang totoong pagkatao. Lalong nata-turn off po. Bagay, tama po yung tama yung ginagawa niya para makadesisyon. Yung ating mga mamamayang Filipino, kung nararapat ba na si Inday ay maging successor ng ating Pangulong BBM. Ang isang tulad po ni Inday na childish at saka unstable mag-isip, pabago-bago, magpo-post, pagkatapos iti-take down. Ayan tuloy yun, nabas ng mga netizens. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, iba talaga kapag may 125 million in 11 days. Look, Vice President and Education Secretary Sara Duterte shows their LB kitchen rugs in a video posted on her official TikTok account. Nagkailig din sa TikTok mga kababayan para makapture niya yung mga kabataan. Isablay na naman po yung post niya. Diba? Naalala tuloy ng mga mamamayang Filipino yung 125 million pesos na nilunok in 11 days. LB among trapo chay. Yan ang tawag sa Bisaya ng mga babae, kababaihan, chay. Sara shows their LB kitchen rugs. Pinagyayabang niya mga kababayan yung kanyang basahan. At yan niya Mr. Maravillas yung pinapahida ng kanyang paa. Louis Vuitton pa. Branded at ang mahal niyan mga kababayan. Siyempre naman niya Mr. Maravillas. 125 million. O diba? Kaya sabi dito ng mga nag-react, naway lahat ng mga abusado ganid. Magnanakaw, tiwali, traidor, walang empatiya, walang puso, walang kaluluwa, na patuloy na bumababoy at yumuyurak sa karapatang pangtao ng mga Filipino at sa kalikasan ng Pilipinas ay maparasahan sa lalong madaling panahon. You see, masama yung naging yung naging reaksyon ng mga netizens po kay Inday. Sabi ni Dante Madiraso, katas ng 125 million, confidential funds yan. Sabi ni Edwin De Los Santos, iba talaga pag may pera, kahit kayang gawin, sana all may milyones. Nakita ninyo? Sablay na naman niya Mr. Maravillas yung pagyayabang ni Inday. Sabi ko sa inyo, lahat ng problema ng mga Duterte, sila man lang yung may kagagawa. Di ba? Sabi ni Fe Aliber, di kami believe sa mga ganyang yaman. Sabi ni Harry Lagonsad, trapo on left, basahan on right. Sabi ni Marby, Anthony Sumailo, pictorial na naman tayo sa karinderya para mukhang relatable. Pinagpistan po si Inday ng mga netizens. Malamangan niya Mr. Maravillas, i-take down naman. Hindi kasi pinag-iisipan yung mga post. Pag ikaw ay isang politiko, kailangan ay may mga matitino kang political advisors. Tingin ko mga kababayan, si Inday po, ang mga political advisors, mga abnormal din mag-isip, parang si Linlen.
Yung mga ganon-ganon. Imbis gumanda yung imahe ni Linlin noon, lalong isinuka ng mga mamamayang Filipino. Baka dyan, Mr. Maravillas, yung mga advisors ngayon ni Inday, the same ng advisors ni Linlin noon. Malamang mga kababayan, pinapasobo yung kanilang kliyente. Ito po, yung post daw. Tungkol sa EDSA ni Inday po, tinake down. Sabi dyan, a statement from Vice President and Education Secretary Sara Duterte on the 38th anniversary of the first EDSA People Power Revolution was taken down from her official Facebook page hours after it was posted on Sunday. Naikwento ko na ito sa inyo kahapon. Tapos chiniko mga kababayan doon sa kanyang page. Talagang wala na. Hindi niya siguro mga kababayan inaasahan. Nakakalkali ng mga ng mga netizens, lalo na ng impact leadership po na laging nakabantay. Yung kanyang mga previous statements noon tungkol sa EDSA, kinalkal po. Lumabas na kontra siya noon. Wala siyang pagrespeto sa EDSA noon. Tapos ngayon, bumabalingbing. Sabi nga ng isang political analyst, dumidikitan niya si Inday kasi sa mga pinklawans. Ayan po, sabi ni Ronald Llamas dito, Duterte skirting pinklawans. Here's what a political advisor thinks about turnaround of BP Rodi on the national issues. Dati man po sila mga kababayan na hybrid dilawang. Kasi po, si Digong, appointee po ni Coricong. Kaya siya napasok sa politika kasi ginawang OIC po sa Davao. Nung agawin ni Coricong yung Palasyo Malacanang, sana nalong Pangulong si Apo Lakay. O lahat ng mga local officials noon, mga kababayan, mga mayors, gobernador, pati mga board members and councilors, mga officer in charge, appointees po. So sabi rito, as of Monday afternoon, kahapon, the Office of the Vice President has yet to respond to queries from reporters for an explanation on why Duterte's message could no longer be found online. Shortly after 9 p.m. on Sunday, her official Facebook page, Inday Sara Duterte, posted her statement commemorating the bloodless revolution that toppled the Marcos regime in 1986. It was supposed to be the first message on the occasion since she was elected Vice President. Ngayon, pabor siya mga kababayan doon sa kanyang mensahe sa EDSA People Power. Ikinalkal ng mga netizens po yung previous statement niya. Napaya siguro si Inday. Tinake down yung kanyang post. The post, however, disappeared just before Sunday midnight, but not before it was shared by some Facebook pages supportive of Duterte. This included Inday Sara, Sara Duterte for President Movement, and Inday Sara Nation. As of press time, the Vice President's message can be found only on the Sara Duterte for President Movement Facebook page. Nasunogan niya Mr. Maravillas agad-agad si Inday sa kanyang post mismo. Ito po yung kanyang post na tinake down. Ito kasi yung magkakontra na kanyang statement noon. Kaya sabi dyan, baka si Queen Mother yung nasa kaliwa 7 years after she made a remark against the 1986 EDSA People Power Revolution, Vice President and Education Secretary Sara Duterte joins the commemoration of its 38th anniversary. Saka baga? Mga kababayan, bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung sinasabi niya noon? Ito yung statement ni Inday noon. Tingnan ninyo ang itsura ni Inday. Sabi ng kanyang tatay, ni Maudix doon sa Nausog Rally sa Cebu. Tulungan man anya ninyo si Butangira. Tulungan daw mga kababayan si Butangira. Kinakampanya niya yung kanyang anak.
tatakbo siguro pong congresswoman from Vice President. Para labanan si Martin Romualdez kasi yung mga Duterte po, gigil na gigil kay Martin Romualdez. Vice President na niya Mr. Maravillas. Tatakbo pang congressman para lumaban na. Speaker of the House. Yan ang mga theories ng mga abnormal. Yung nangangampanya na po yung kanyang tatay. Alam nga naman na tatakbong senador. Kasi yung susunod na eleksyon po sa 2025, senatorial and local elections man lang po. So bakit ngayon nangangampanya na si Inday? Ano yung tatakbuhan? Or babalik ba siya sa pagka-mayor? Kasi mas marami ang confidential funds ng Davao. Yung pagiging vice president kasi, in education secretary, hindi siya naging effective po. Malamang. Depende sa kanila po. Tulungan na niya ninyo si Butangira, sabi ng kanyang tatay na si Maudigs. Ito yung kanyang message kasi noon. February 24, 2017. I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country, and this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. So, ganyan niya inalipusta. Yung sa people power noong 2017. Pagkatapos ngayon, biglang naglangis-langis po si Inday. Manang-mana po sa tatay. Ito yung tinake down. Inalis na niya kasi sinupla ng mga netizens. Let us remember anya the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. You see, talagang mana po sa tatay. Yung tatay po, noong una nausog rally doon sa Davao, pinagsasalataan ng masasama yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na adik, bangag. Tapos, noong linggo mga kababayan na nausog rally doon sa Cebu, nag-ibang tono si Maudigs. Lumipas na niya siguro Mr. Maravillas yung fentanyl. Nagbait-baitan po. Suportado na daw mga kababayan yung tsa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Basta't economic lang. Walang term extension ng Pangulo. Nag-set pa ng condition po. Pagkatapos, sinabi niya, wala daw man siyang nakikitang big mistakes ng ating Pangulong Bongbong. Nakikita ninyo, mga kababayan? Gaya sabi dito mga kababayan ni Ronald Llamas, isang dilawang political analyst, nililigawan na niya ng mga Duterte, yung mga pinklawan. Ito, Duterte's skirting pinklawans. The Dutertes anya are no longer as determined in criticizing the so-called pinklawans, who were considered as the opposition in the previous administration because their energies are now focused on weakening the Marcoses. Yan man talaga po, mga kababayan, ang ginagawa ni Maudigs tapos ni Inday. Pero si Inday po, hindi pa bumibitaw as DepEd Secretary. Kasi naman niya Mr. Maravillas, bilyon-bilyon, pinakagmalaki yung budget ng DepEd. Sayang man. Pambili pa na ng Louis Vuitton. Di ba? That's the view of former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Llamas, about the apparent shift in messaging of Vice President Sara Duterte and her father, former President Rodrigo Duterte, in recent weeks. So, nalata din mga kababayan ni Ronald Llamas, yung mga sok-sok, strategy po ng mag-ama. So sabi po ni Llamas, sa interview po ng Politico, Llamas recalled former President Duterte's statement during a January prayer rally in Davao City that there's nothing wrong with the 1987 Constitution.
which he sought to amend when he was in Malacanang. Sara meanwhile extolled the lessons from the 1986 People Power Revolution on its 38th anniversary Sunday, a turnaround from her remark in 2017 downplaying its significance. Llama said the Dutertes appear to be co-opting the Pinklawans or those associated with Liberal Party and the previous Aquino administration through the change in messaging. Hindi man sila uobra po kasi malalim na yung sugat po nitong mga Dilawan, Pinklawan sa pinagagawa ng dating Pangulong Digong, pati ni Inday po. Naliposta po ni Maudigs ng todo-todo. Yung mga Dilawan, Pinklawan, nung kanyang administrasyon, pag kumagat yung mga Pinklawan sa mga pagbabago sa messaging ng mag-ama, ang ibig sabihin niyan, talagang mga moron sila. Moron talaga niya, Mr. Maravillas. Medyo maganda-ganda pang description kaysa naman idiot. Di ba? So sabi rito, Llamas however said Pinklawans apparently see through the Duterte's motives by creating their own messaging. He noted that LP's message for the People Power Revolt anniversary emphasized the need for justice to be served for victims of the drug war under the Duterte administration, even as the party also opposes the charter change initiative of Marcos allies in Congress. So, nakikita niya ng mga LP members kung ano yung motibo ng mag-ama. Hindi sila tumatawag ng people power against the government. Ang people power nila against Chatsa. Dahil ang people power against the government mas justified yan kung walang tinatawag na democratic space, Llama said. You can criticize the government nang hindi mo pinapabagsak. Ayan mga kababayan yung analysis ni Ronald Llamas. Medyo sang-ayon tayo ng konti sa kanyang mga nakikita ngayon. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga kwento natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.